Birada ng Birador ng Masa, Aljo Bendijo sa Straight to the Point. Sa puntong ito ay makakausap natin si Senador Sherwin Win Gatchalian, Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture at Energy. Okay. Magandang umaga po, Senador Win Gatchalian. Good morning po. Good morning, Aljo. Magandang umaga sa iyo at sa ating mga tagapakinig. Po, Senador, hanggang ngayon ay naglipa na pa rin itong mga scam hub sa Pilipinas, no? Nitong nakaraan lang na may naarestong 200 dayuhan na scam hub dyan sa isang kilalang commercial building complex sa Makati City. At hindi lang ito mga Chinese national, kundi iba't ibang lahi. May mga Hapon, may mga Brazilian, Hong Kong national, Malaysian. Ano pong maganda kayang, well anyway, meron na tayong batas dyan at nagsalita na rin ang Pangulong Ferdinand R. Marcos. Ano pong masasabi niyo tungkol dito sa problemang ito, Senador? Aljo, ang kagandahan, no? Hindi na pogo ang nakikita natin. Hindi na sila kumukuha ng taya. At talagang wala ng pogo sa ating bansa. Ang masama, itong mga natitira na nagtatrabaho noon sa pogo ay naging scamming activities na ngayon. So, ang ginagawa nila ngayon, mas maliliit na grupo. Tingin ko kaya iba-ibang lahi ito kasi nung mga unang panahon ng pogo, iba-ibang lahi rin nakikita natin. Tingin ko yung iba nag-breakaway ng maliliit at scamming na yung ginagawa nila. Kaya dapat maging alerto ang ating mga lokal na pamahalaan. Nasa kamay na ngayon ng mga LGUs itong sitwasyon na ito dahil alam ng mga LGUs kung ano yung nangyayari sa kanila at dapat maging alerto na mayroong ganitong mga scamming activities na nangyayari sa kanila. Opo. Ito na po. Ano po inyong masasabi dito naman sa isiniwalat ni Senador Risa Ontiveros na koneksyon ito sa mga scam hub ng Chinese na si Li Duanhang. Li Duanhang, kung maalala po ay tinutulan ni Ontiveros ang pag-aproba ng Senado sa aplikasyon ni Li na maging Pilipino. Pero siya po'y nakalusot. Yung panukala at ngayon ay nasa opisina na ng Pangulo. Pero nagsalita na po kayo dito, di ba? Tama ho ba? Na ito pong Chinese national ito na binigyan po ng Philippine citizenship ay wala pong bad record? Sa akin kasi, no, dahil kasama ako sa bumoto doon sa kanyang citizenship, ang aking basehan ay yung mga dokumento na nakalap ng committee. Okay. Ito ay dumaan sa Committee on Justice at may mga dokumento silang nakalap at yung mga application form nitong taong ito ay nasa ayos. Kaya yun yung aking basehan pagdating sa pagboto ko. Ngayon may mga ganitong lumalabas na impormasyon at nakita ko ang Malacanang ay rini-review ulit, no, yung kanyang mga dokumento. Kaya ganyan naman talaga ang ating check and balance. Hindi naman lahat ng inaaproban ng Kongreso at Senado na aproban kaagad. Okay, may plano ho ba ang Senado na magsagawa ng hiwalay na investigation kaugnay sa posibleng malalim pang koneksyon itong sili sa scam hub? Nasa kamay na yan ng chairman ng Justice Committee kung kung tingin niya ay dapat imbestigahan ulit o pag-usapan ulit to. Dahil dumaan to sa Justice Committee, dumaan to sa plenaryo at nung unang pagdaan nito ay kompleto yung dokumento at nagdagdag pa nga sila, humingi pa sila ng dagdag dokumento galing sa Interpol, galing sa NICA at galing sa NBI. So humingi sila ng dagdag impormasyon para siguraduhin na itong taong to ay walang bad record. Ngayon, nasa kamay na yan ng chairman kung tingin niya ay dapat review ulit, no, yung kanyang mga dokumento. Okay. Dito naman po tayo sa mga issue kinasasangkutan ni Alice Guo maging ni Attorney Harry Roque. Kasi may kinalaman ito sa Pogo. Paano po sila talaga nakatakas sa Pilipinas? Ngayon,
kinumpirma yata ng DOJ na hindi makikipagtulungan ng gobyerno ng Malaysia sa isinasagawang investigation ng Pilipinas sa pagtakas ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ang sabi nga ng DOJ dito through Secretary Remulla, maaaring ayaw pag-usapan ng Malaysia yung matagal na territorial dispute ng dalawang bansa ukol sa Sabah. Ano po inyong masasabi bilang isang senador sa problemang ito, Senator? Dapat magtulungan yung dalawang bansa, no? Dahil wala namang kinalaban ng territorial dispute kay Guo Huaping aka Alice Guo. Malayong malayo yun, walang connection yung dalawang yun. Pero para sa katahimikan ng rehiyon at kaayusan ng rehiyon, ang dalawang bansa, ang Malaysia at ang Pilipinas, dapat magtulungan yan. Dahil lumabas nga dun sa hearing namin na yung ganitong transnational crime. Alam mo Aljo, dahil ang internet ngayon ay normal na. Ang cellphone ngayon ay normal na. Ang pagbabiyahe sa iba't ibang lugar ay napaka-conveniente na. Itong tinatawag nating transnational crime ay naglipa na. Ang criminal ngayon hindi na nananatili sa isang bansa. Ito ay tumatalon-talon sa iba't ibang bansa at meron siyang wala siyang kumbaga territorial boundaries. Lahat ay pwede niyang gawan ng hindi magaganda. Kaya dito talaga dapat magtulong-tulong ang mga bansa na mahuli ganito mga kriminal. Kung hindi tayo magtutulungan, tayo rin ang pare-pareho mapipinsala. Kaya nakakalungkot kung ganun po ang lumalabas na impormasyon, pero dapat pa rin na pairali natin at lalo tayo magpursige na makipagtrabaho sa ibang mga bansa dahil hindi hihinto itong ganitong transnational crime. Ito ay isa lang. May mga money laundering, may mga human trafficking pa tayo makikita na kailanganin ng mga bansa ang isa't isa para mahinto ito. Opo, kasi napansin ho doon, agad-agad nakapag-ikot sa iba't ibang bansa, nakalabas nga ng bansa si Alice Guo dahil may passport No? Medyo mabagal kasi proseso, Senador. Ano sa tingin nyo bilang isang mambabatas, may ayusin ba tayong mga batas na pag mga ganito, agad-agad natin yung due process, of course, andyan yung due process, na agad-agad makansila sana yung pasaporte para hindi ka agad tayo matakasan. Opo? Ang Malaysia dapat magtulungan niya tayo, no? Dahil itong pagtakas ni Alice Guo, meron dong isang stamp sa kanyang passport na hindi pa rin masagot-sagot, no? Kumpirmado na galing siya ng Bali papuntang KL. Kumpirmado na ang airline na sinakyan niya ay Batik Air. Pero hindi makumpirma ngayon ng mga Malaysian enforcers kung talaga bang siya ay dumaan ng Malaysia at itong mga impormasyon na nakuha natin ay validated, no? So talagang kailangan natin ang tulong ng Malaysia para ma-validate itong information dahil kung talagang galing siya ng Bali, sa mga pag-aaral namin imposible siyang magbarko papuntang Pilipinas hanggang Bali dahil ang layo niyan Eroplano lang malayo na yan mga 3 to 4 hours yan. Pagbabarkuhin mo yan talagang mas malayo ho yan. Kaya importante yung tulong at validation ng Malaysian enforcers para malaman natin talaga kung paano siya tumakas. Okay. So ngayon ba'y asahan ba natin na agad-agad ay may saayos sa mga batas tungkol sa immigration natin? Opo. Meron kasi kami nakita isang butas dito sa pagde-deport natin. Yung batas pala na ginagamit ay 1940s pa. Ancient, ika nga. Oo. So, at sinabi rin namin sa Bureau of Immigration, palitan nila yung polisiya nila dahil ang ginagawa nila, hinahayaan nila yung mga deportees, yung mga dinideport, na bumili ng sariling ticket at may stopover pa. At marami kaming impormasyon na huminto sa Kuala Lumpur, huminto sa Hong Kong, tapos nagtakasan na. Balik sila sa dating gawi pag nagtakasan na sila. Ayaw nila bumalik ng China dahil siguradong kulong sila doon Pero yun naman ang gusto natin, makulong sila doon dahil involved nga sila dito sa mga criminal activities dito. So, pero gumagawa sila ng paraan para makaiwas sa kulong sa China. Okay. Ano naman po inyong reaksyon dito po sa kaso naman ni Attorney Harry Roque? Nandun ho siya sa the Netherlands. At ngayon, ang mga balita, maaaring mailagay siya sa watchlist ng Interpol kung mag-i-issue ng warrant ang korte.
At paliwanag yata ng BI dito na habang may detention order ang Kamara laban kay Roque, kinakailangan ng warrant of arrest mula sa korte upang mailagay siya sa watch list ng Interpol. Medyo mahaba pa rin ang proseso. Opo. Correct. Kasi alam ko ang kanyang warrant, ang kanyang arrest ay nanggagaling sa arrest order ng Kongreso ngayon. Oho. At importante na yung arrest order na yan, bago ko sagutin ulit, no? Opo. Matatandaan natin kay Alice Go ang arrest order nanggaling sa Senado. Okay. Yun naman ang ginamit ng PNP at ng Interpol para mahuli si Alice Guo sa Indonesia. Sa visa ng arrest order ng Senado. Kaya siya naibalik dito eh. Okay. No? Dahil nga sabi ng PNP Philippines na nakipagtulungan sa Interpol Indonesia na mayroong arrest order at dapat ibalik siya dito. So in other words, dapat ganun rin po ang maging proseso pagdating kay Harry Roque. Pero ang arrest order naman ay nanggagaling sa Kongreso. Okay. Ang Kongreso dapat ngayon ang gumalaw para maitulak yung kanilang arrest order. Linawin lang natin, ang issue po ni Attorney Roque, ito pong nakabinbing arrest warrant laban sa kanya mula sa Kamara dahil sa pagkakaroon umano nito ng ugnayan sa Pogo. Pogo ito eh. Correct. Kasi pareho yung naging sitwasyon nila ni Alice Guo eh. Diba si Alice Guo hindi pumupunta ng Senado kaya napilitan kami mag-issue ng arrest order. Ganun rin sa Kongreso, sa Kamara, kung saan nagkaroon sila ng investigasyon at ganun rin nangyari, nag-issue rin sila ng arrest order. Okay, maliwanag. Okay, maraming salamat po Senator Win Gatchalian. Magandang umaga po. Thank you so much. Maraming salamat, Aljo. Thank you. Si Aljo Bendijo sa DCXL News. Birada ng Birador ng Masa. Aljo Bendijo sa Straight